Hindi isang kaibigan. Ganyan inilarawan ni Senate President Cheese Escudero ang relasyon daw ngayon ni Vice President Sara Duterte sa mga mambabatas matapos magkainitan noong Martes sa pagdinig tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Yan ang pampagising na balita ni Ria Fernandez. Pinag-usapan ng mainit na sagutan sa Kamara kahapon tungkol sa hinihinging mahigit 2 bilyong pisong budget ng Office of the Vice President. VP Sara Duterte versus ACT Teachers Representative Franz Castro na nagungkat sa usapin ng confidential funds. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, ganun talaga ang buhay, ma'am. VP Sara versus Kabataan Party List Representative Raul Manuel tungkol naman sa self-authored children's book ng bise na Isang Kaibigan. Dahil ayaw din po ng resource person na question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino pa ang editor ng children's book na ito. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I leave it to the House of Representatives to decide the proposal as presented. The name of the auditor of the children's book. The name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. VP Sara versus presiding chairperson Congresswoman Stella Kimbo. So please proceed. Makikinig ka sa kanya kanina. Absolutely. Walang rules dito. You may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. At least we know it's a direct response. And with that, we move to the next Madam Chair. Person on the list. Madam Chair. Madam Chair. Hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Sa huli, na-defer ang hinihinging budget ng OVP dahil tumanggi si VP Sara na sumalang sa question and answer ng mga mambabatas. Depensa ng kampo ni VP Sara, hindi intensyong bastusin ng Vice Presidente ang mga mambabatas. Ayaw lang daw magkomento ng Vice sa issue ng confidential funds dahil hindi pa man final ang nilabas na notice of disallowance ng Commission on Audit na pwede pang iapela sa COA at maging sa Korte Suprema. We are now preparing to appeal yung ating disallowance na sinasabi. Talaga namang the Office of the Vice President has been cooperating with the ongoing audit. To be honest, it's a bit irregular, no, that we are talking about a COA finding na hindi pa po final. Kung si Senate President Cheese Escudero naman ang tatanungin, iba raw ang basa niya sa naging kilos ni VP Sara sa hearing kahapon. Tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sana magbago yon. Una nang sinabi ni VP Sara kahapon na tila pinagtutulungan siya ng mga kongresista. Pero ayon kay Appropriations Committee Vice Chairperson Benny Abante, mali pa rin ang inasal ng Vice Presidente sa hearing. Kung rules daw kasi ng Kamara ang titingnan, malinaw na tungkulin ng anumang komite na busisiin ang mga panukala gaya ng budget para sa interes at kapakanan ng taong bayan. Ang unang naging harsh and arrogant is the Vice President. Pwede naman niya sagutin ng directly without kasi sa kanyang isipan at the back of her mind scripted na yung mga questions at tatanong sa kanyang confidential fund. Therefore, nakikita ko personally na she's actually pissed off. Naiinis na siya. Dagdag pa ni Abante, mas mainam daw na tantanan na ni VP Sara ang pamumulitika dahil hindi naman daw totoo na may nilulutong impeachment laban sa kanya ang Kamara. Sa September 10 pa itutuloy ang budget hearing ng OVP. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.